Gusto kayo guys? Bago ang lahat, binabati ko pala ang aking mga kaanak sa probinsya, brothers and sisters, at saka mga kamag-anak namin dyan. Binabati ko kayo, mama, papa. Sana ay nakaka-survive kayo dyan. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din yung binabati ko rin yung kaanak ng aking misis, sa aking biyanan, at mga kamag-anak nila sa probinsya. Binabati ko. Magandang araw sa inyo. So, ngayon guys, mayroon akong i-share na i-repair natin CRT TV 29 inches. Ano siya guys? Ano siya? JVC. So, galing na to sa ibang technician. So, tingnan natin guys kung kaya natin i-repair. So, wala siyang power, pero nagki-click lang yung kanyang relay. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. So, ayan siya guys, oh. GVC siya. Ayan siya guys, oh. Ano yung kanyang pindutan, naubos na siguro, inulam. Wala siguro maulam yung may-ari, inulam na lang ang mapindutan. GVC Interart Mose ang kanyang model. Ayan, AV29JT14. Wala siyang power guys, pero nagki-click yung kanyang relay, kung naririnig niyo guys. Kaya na guys, ito yung kanyang loob. Nuksan ko na. Galing na daw, sabi ni may-ari, galing na daw sa ano to, sa ibang technician. So i-check nga natin guys kung kaya natin magawa. So ito, ituro ko lang muna guys yung ano, yung B+, yung supply sa secondary. Sa secondary. Ito kanyang ano lang guys, ito yung kanyang B+. Ayan. Ito yung B+ niya, yun yung, ito yung diode pala guys, ito yung diode. So ito yung positive. So hindi tayo magsusukat, sukatan natin dyan kung may supply. So ang alam ko nasa 135 volts itong ano na to, itong ganitong model. So mapapansin niyo naman yan guys dito sa yung ano niya, yung error amp niya. So ito guys, itong kanyang error amp. Tingnan nyo lang guys kung ano yung ano dyan, nakalagay na number. So yun yung B+ nya. So yan, 135 volts ang kanyang nakalagay guys. So ibig sabihin yun yung kanyang B+, yung secondary ng ating power supply. So i-check natin guys. So bukod dun guys, bukod sa B+, siyempre mayroon tayong supply para sa sounds, para sa standby. So ito yung B+ guys, ito yung B+. Tapos ito yung sa sounds, ito yung sa sounds nya. So ito yung kanyang diode. Yan. Tapos yung kanyang standby, dalawa yung kanyang standby guys, ito. Tapos ito. Yan, napapansin yung mga diode na yan guys. Susukatan natin yan kung may ano, may supply dyan. Sukatan na natin. Ilagay ko muna yung ground o yung ating negative test probe. Tapos yan, plug-in ko na yan guys. Ipa-power switch ko na lang.
So ayan, dito tayo sa positive side ng ano guys, B+. So tingnan nyo na lang yung ano guys, tester. Raise tayo ng 250 volts DC. So ayan, power on. So ayan, meron naman siyang supply guys, kaso nga lang yan, kung naririnig nyo, nag-ano, click lang yung kanyang relay, tapos ayan, namamatay. Check natin yung sa sounds. Ito ba tayo ng 50, raise tayo ng 50 volts. So ayan, meron siyang halos 29 volts. So meron naman siya yung ano guys, yung para sa standby. Ayan, power on. Ayan, meron naman siyang 20. Yung isa pa 12 volts. Meron naman guys, meron naman siyang may supply naman siya, kaso nga lang nagbabago-bago dahil malamang may ano to, may nadidetect na problema, kaya hindi siya nagtutuloy yung kanyang operation. So check natin dito guys sa ano, maghahang na lang pala tayo guys. Iahang muna natin yung B+ papunta sa flyback. So yun na siya guys. So itong resistor na ito guys, bandang taas, ito guys, yung resistor na yan. So iahang ko muna yung itong kabila. Voltage check ulit tayo. Tingnan na lang kayo ulit sa ano guys, sa tester. Pasensya na kayo guys, kasi wala kasi tayong cameraman eh. Wala tayong gahawak ng camera, kaya ayan, sinasabi ko na lang yung ano guys, yung hindi makita sa camera, sabihin ko na lang. So ayan, nahang ko na to guys yung resistor. So ayan, ipapower on ko ulit. So check natin kung may dumarating dun sa resistor, yung B+. Ayan, naka-kinon ko na guys. Ayan, meron din siya guys, nakakarating naman. Ayan, 135 volts. So normal naman guys yung ating B+. So check natin yung ano pala guys, yung oscillation ng yung horizontal. So magre-reach tayo ng ano guys, ng 10 volts AC. So doon sa positive or yung base side nung horizontal out natin guys, doon natin i-check. So ganoon pa rin guys, naka-connect pa rin. Test probe natin sa body ground. So yung positive side o yung positive probe ng ating tester ay doon natin i-connect doon natin i-test point sa ano, base nung horizontal out. So ituturo ko muna guys. So dito yun guys, dito yung base. Pansin nyo itong ano na ito, yung tatlong pin na ito. So ito yung ano, ito yung base, ito yung collector, ito yung emitter. So ito yan siya guys, itong nakadikit sa heatsink na ito. So ang number niya ay, ang number niya guys ay ito. Yan, TT2142.
So ayun guys, yung kanyang horizontal out. So pasensya na kayo guys, Bisaya yung aking pagkabigkas. Ewan ko pa kung bakit yung Bisaya yun. Oh my god! Wow! So ayan, balik tayo. So naka na tayo sa base ng transistor. So ayan, check natin kung may oscillation. Ayun siya, mayroon naman siya guys, oh. So at least mayroon siyang signal na ibig sabihin, pwede mag-oscillate yung flyback kasi mayroon siyang horizontal signal. So i-connect muna natin yung hinang natin guys, yung resistor. So nahinang ko na. So pakiramdaman na lang natin guys kung mag-oscillate yung ating flyback. So abangan ko na dito guys sa pala. Iabang ko na yung positive test probe natin sa screen. Sa screen voltage na dito sa may CRT socket guys. Dito guys, dito tayo mag-check ng screen voltage. So dito guys, ito na lang. So inano nga ni yung huling gumawa, dito na pinadaan yung screen, yung para sa screen, yung galing flyback, dito na pinadaan sa ibabaw. So check natin dito guys kung may voltahe dito. Kung magkaroon ng voltahe dyan guys, ibig sabihin nag-oscillate yung flyback. So ganun din dito sa guys, magkakaroon din dapat dito ng voltahe sa blue cathode, sa red cathode, at yung green. Ayan. So ayan, susukatan natin yan guys kung magkakaroon ng voltahe. Or yung pa pala guys, yung heater natin, siyempre. So i-check din natin ito kung mayroon ding supply heater voltage ng ating picture tube. So yung una muna natin check guys, yung yung screen. So mag-raise tayo ng 1000 volts. Ka-on na. So power on. Ayun. Nagkaroon naman siya, mayroon naman siya guys. Ayan. Nagkakaroon siya. Nasa nasa 60 volts. Tapos check natin yung guys, yung RGB or yung blue cathode, red cathode at green cathode. So umpisa tayo sa blue. So ayan, power on. Ayan, nagkaroon naman siya guys, oh. Yung red, mayroon naman yung green. Ayan, mayroon naman. So yung guys, yung heater, so raise tayo ng 10 volts AC. Kasi AC voltage guys yung voltahe ng heater natin na requirements. Yung requirements ng heater guys na supply ng picture tube ay AC. So 5 to 6 volts yan guys. So tingnan natin. Power on. Ayun, mayroon naman siya guys. Hindi lang talaga siya nag-steady. So yan guys, ibig sabihin nag-oscillate yung ating flyback. So mayroon lang siyang dahilan kung bakit hindi siya nagtutuloy. So ang susunod natin gagawin guys ay tingnan natin guys yung sa secondary nung flyback. Check natin doon kung may mga supply din o kaya baka may shorted. So ayan guys, sunod natin gagawin guys ay check natin yung mga voltahe dito sa guys. Check natin yung voltahe dito sa secondary ng flyback. So itong sa guys, ito yung supply ng guys,
Sinukat natin dun kanina sa CRT board, yung sa RGB. So yung 180 volts. So ito yun, itong diode na ito guys. And 180 volts yung sa supply ng vertical. So 12 to 15 volts yata ito. Positive tsaka negative. So dalawang supply ng vertical. Supply ng vertical. So, check natin kung normal o kung mayroon. So ayun. So ayan na guys. Naka-set up na. So diretso na lang tayo dito sa ground ng dito sa ground na sabay heatsink. So check natin yung guys, yung positive muna. So ito. So dito na lang tayo mag-check sa capacitor. So ayan. So tingin na lang kayo sa tester guys. So ayan, ipapower on ko na. Tayo so range natin sa 50 volts yung AC, 50 volts DC sa ating tester. So yan, power on ko na guys. Tapos yan. So ayun guys, mayroon namang positive. So kung napansin nyo guys, nag-uusulit yung ating flyback. So yung negative guys, so dito naman tayo sa negative. So ito, baliktaran lang natin yung test probe guys, o yung position ng ating tester. So yun, yung positive ang nasa ground, tapos yung negative yung nasa negative ng diode. So ayan, power on ulit. So yun, wala guys, wala sang supply ang negative. So malamang may problema yung vertical section natin. So di natin i-check yung output guys dito sa yoke, kung mayroong out. So yun, i-check na rin para natin guys, para malaman natin, para ma-share ko na rin sa inyo. So normally pag ganong kaso guys, wala sang supply yung negative, o kaya hindi kompleto yung supply ng flyback, kung hindi kompleto yung supply ng vertical section, so natural wala yung out dito sa yoke, uso yung papunta sa yoke guys. So dapat mayroon dyan at least mga 5 volts to 6 volts na AC. So check na rin natin guys, para may share ko rin sa inyo. So malamang wala tong output guys. So check natin ulit, power on. So mag-release lang para tayo sa guys, sa AC. So sa 10 times 10 na lang, sa 10 volts AC na lang. Then power on. Ayan. So ayan guys, wala siyang kita nyo ba? Ayan, napapansin nyo guys, nag-oscillate, kaya lang wala siyang out yung vertical. Kasi ang kasi guys, ang nangyayari, walang supply yung negative side nung supply ng vertical section. So ayan, nakahang na guys. So check natin ulit yung voltahe guys, kung mayroon na, kasi baka shorted yung ating vertical IC, yung negative supply nya. So check natin ulit yung negative supply kung nagkaroon. So dito yun guys, o kaya dito na sa dati. Ayan. So balik tayo sa 50 volts DC. Ayan, power on. Then ayan, wala pa rin guys, wala pa rin. So ibig sabihin, check natin yung guys, diode.
So mag-check tayo ng resistance guys. So gamitin muna natin yung tester na ito ang gagamitin natin guys, yung digital. So reset lang natin sa basher mode kasi maghahanap tayo ng ano, shorted, baka may shorted. So, kung may shorted guys, magbibip yan siya. So check natin yung diode, forward reverse. Ayan, shorted nga guys. Ayan, shorted siya. So ayan, ihang muna natin. Baka yan lang ang sira niya kasi okay naman yung nakahang naman na yung vertical IC, so mayroon pa ring shorted. So malamang ito. Check natin ulit. Ayan, okay naman yung diode. So pag dinikit mo siya, pag nakahinang, ayun, may shorted. So hanapin natin yung karugtong nitong negative, yung anode side nung diode. So dito siya nakakonect. So check natin doon sa capacitor, meron pa din. So mayroon pa yung diode dito guys sa ano, may dalawang diode pa yan siya dito. So check natin yung isa, wala naman. Yung isa, ayun, shorted pa rin. So malamang ito yun guys. So hang muna natin. Hang ko muna. Ano to guys, pagkaalam ko nito, ano to yung crystal diode o yung parang Zener diode, yung itsura nito. So, check natin ulit natin kung yan siya ang shorted. So ayun, siya nga guys. Ayun, shorted siya guys. Yung katabi okay naman. So yun, ito yung sa negative side ng ano guys, supply. Siyang shorted pala. So check na natin dito. So imagine na lang natin guys, nakahinang na ito. Idikit ko lang muna sa test probe. O yan, wala na siyang shorted guys. So wala na siyang shorted. So sa makatuwid, ito yung shorted guys. Ito yung sira niya, yung diode na yan. So ayan guys, ito siya. Ito yung sira. Yan yung sira niya. Tapos ito yung papalit natin. Ito yung papalit natin guys. Ayan. So ito yung sira. So check na natin guys. Check ulit natin sa digital tester. Check natin kung ano siya, kung okay yung isa. Ayan siya guys. So hindi siya shorted. So yung ano, yung sira, ayan siya. Pag tinest mo siya ng forward reverse, ayan siya, shorted. So ayan, kakabit ko muna guys. So ayan guys, nahinang ko na guys. So yan, voltage check ulit tayo. Mag-voltage check ulit tayo guys. Tingnan natin kung may negative supply na. So doon natin ulit sa ano, sa test point natin kanina.
So ayan, negative na lang susukatin natin guys, kasi yung positive okay naman. So ayan, power on. Ayun, nagkaroon na siya guys, negative. So yung positive nandito, positive, tapos yung negative. So ayan. So ayan, hihinang muna natin guys yung vertical. Discharge muna natin. May voltahe pa yung capacitor. Ayan guys, nakahinang na. So check na natin. Sana naman ito lang yung sira niya. So ayan, power on. Ayun, usulit na siya guys. Kaya lang sumisirit yung flyback. May madumi yung anode cap ng flyback guys eh. Kaya nagsumisirit. So at least gumagana siya guys, nag-oscillate na. So check na natin yung ano. So check natin guys yung screen voltage, tapos yung blue, red, green. Yung supply niya kung normal na. Tapos yung heater guys, tingnan natin kung ano, normal na yung supply. So yan, ano na lang kayo sa tester guys, tingnan na lang kayo. So yan yung heat, yung ano, yung blue. Yan, may 100 volts. 100 volts, minsan nagwa 110. Yung red 150, yung green 150. So ayan, at least mayroon na siya guys, stable na siya. Yung screen yan 320 volts. Tapos yung heater guys, try natin. So AC rin yan siya guys. Check natin kung mayroon siyang AC. So ayun, mayroon siya 5.2 volts. Ayan, okay na guys. May kumpleto na yung supply. Check pala natin guys yung ano, yung kanina, yung sa vertical out, yung sa may papuntang yoke, kung mayroon na siyang AC voltage din. So ayan, mayroon na siya guys. So nasa 6.4 volts AC. So yun yung nawawala guys kanina, dahil nawala din yung supply ng negative supply ng vertical section natin. So yan, check na natin yung ano guys, yung picture kung mayroon na. Ayun natin dito. Uy, wala pa siyang liwanag. Ayun guys, may problema pa dito. Ayun guys, may crack, basag. Ayan, putol siya. Yan yung ano guys, yung ground ng heater, yung ayan, yung HE na nakalagay. Ayan siya guys, so crack. Kinakapos ng grounding yung supply natin ng heater. So ayun, mayroon na siyang heater guys. Pansin nyo yung kulay ano, kulay red. So ayan, mayroon na rin siyang ano guys, mayroon na rin siyang display. Ayan, okay na. Sa wakas nagka-power siya at nag-normal na. Okay naman na yung kanyang display. So yun guys, sa wakas gumana. Daming sira,
Hindi naman pala maraming sira guys, ano lang, konti lang naman, sinner diet lang naman. So ano lang kasi talaga siya, so kailangan mo lang talagang tiyagain. So ayan siya guys, maganda pa yung kanyang picture, linaw pa ng kanyang picture tube. So ayan, okay na guys. Nabuo ko pa yung old model na Mosey na ito. So may value sa customer to, kaya pinagawa niya pa. So ayan guys, okay na. Inoobserbahan ko na lang siya, okay naman. Nilinis ko na rin pala yung ano guys, yung cap, kasi kanina nung napa-oscillate natin, ano siya, sumirit. Nandun naman siya problema yung sa cap niya guys, yung sa may anode cap. Madumi kasi, kaya yun, nag-leak yung ano niya, high voltage. Ayan guys, salamat guys sa panonood pala. So yung hindi pa nakaka-subscribe, subscribe kayo guys, kasi marami pa akong may share na tutorial tungkol sa pagre-repair ng ng appliances, kahit anong appliances guys. So subscribe lang guys, at i-share nyo na rin guys para makatulong sa iba. Tapos comment na lang guys kung may mga comment kayo or mga tanong, suggestion or mga reaction, comment section sa baba. So yun, salamat guys sa panonood.